Hello, magandang araw. Ako ngayon guys, ay magluluto ako ngayon ng munggo. Tapos haluan ko siya ng talong, okra, tsaka yung alugbati natin. Yan, so yan ang ating mga ingredients. Yung talong binalatan ko po yan, tinanggalan ko ng balat. Ayan. So, yan ang ingredients natin. Meron kamatis, sibuyas, yan. Meron tayong Knorr chicken cubes, and then magic sarap, bawang, yan. Ayan siya. Ayan ang ating panggisa dyan sa ating gugulayin for today's video. Ayan. Meron tayong magic sarap para mas masarap. Ayan, meron tayong salt. Ayan. Meron tayong alugbati. Yung alugbati yan, binili ko yung supermarket. Tapos yan ang munggo ay napakuluan ko na po yan. So, yan ang ating ulam for today. Yan din ang ating i-upload for today. Yan. So, ayan. Nilagay ko na yung ating kaldero. Nilagyan ko ng unting mantika. Kasi mag-i-start na tayo mag-gisa. Pag mainit na ang oil, magigisa na tayo. Ayan. Ilagay ko na yung ating sibuyas. Yung ating mantika natin hindi pa siya ganoon kainit. Yan. So, nag-start pa lang siya uminit yung ating kaldero. Yung ating oil sa ating kaldero. Pero, ayan, nilagay ko na yung ating sibuyas. So, lagi nating inuuna yung sibuyas. Ayan. Yung sibuyas lagi natin inuuna mag-isa. And then, ayan, di pa siya na-brown. Nilagay na natin yung ating bawang. Para sabay sila maluto. Tsaka pagkatapos niyan, ilalagay rin natin ang ating kamatis. Yan. Kasi munggo siya, dapat may kamatis para mas masarap. Ayan na. So, medyo marami yung ating kamatis. Kasi bagay sa munggo pag maraming kamatis. Ayan. Halo-haloin rin natin yan. Para pantay ang paggaluto ng ating sibuyas, bawang, tsaka kamatis. Para bagay siya, para mas okay siya pag inilagay na yung ating ibang ingredients dyan. Ayan. Ayan, so lalagyan na natin siya ng Knorr chicken cubes para mas malasa yung ating gulay. Okay lang naman guys, kasi sabi nila hindi daw maganda ang munggo pagka lagi-lagi. So, kailangan, di rin natin lagi-lagiin. Okay lang yan, once a week or 2 times a month. Hindi naman kami lagi nagluluto ng munggo, bihira lang. Kasi, medyo hindi to siya kagandahan sa may mga arthritis. Yan. So, kaya, siguro, tapos, patanda na rin tayo, kaya kailangan rin mag-ingat at hindi masyado kakain ng mga beans kasi nga hindi rin siya nga kagandahan. Hindi naman siya yung healthy naman siya. Ayan, lagay na natin yung ating munggo. Healthy naman siya pero parang nagtitrigger yung ating mga arthritis, ganyan, mga joints natin, may mga gout dyan. Ayan, so healthy rin siya pero hindi ang mga healthy may mga rin kasi sabi nila may mga side effect na minsan dahil tumatanda na tayo ay nagko-contradict siya sa ating katawan. So, kailangan di rin lagi. Okay din kumain ng mga beans. Pero hindi lagi, hindi araw-araw. Maigi na 2 times, 3 times, 4 times a week yan. So, pero yan ang ulam namin for today. Kasi minsan guys, dahil syempre, ang edad natin ay tumatanda na, nasa 40 na kasi, yun. Lagyan muna natin siya ng salt. Pag nasa 40 na kasi guys, yan nag-trigger na yan, nagkakaroon tayo ng arthritis. Iba nga, nasa 20s pa lang, nakakaramdam na ng mga arthritis. Mostly sa mga family na may lahi ng arthritis, ganyan. So, tapos itong aming gulay, hindi namin to hahaluan kasi minsan naghahalo kami ng pritong isda or what, ganyan. O di kaya tuna, o di kaya ganyan. Kasi guys, allergy ako kahit sa salmon, allergy ako, kaya hindi na kami pero pag gusto ng amo namin, nagluluto naman ako ng mga salmon, baked salmon or what, fried, ganyan. Pero yung sadyang kami kakain, hindi masyado. Sila, gusto nila kasi masarap naman talagang salmon. Pero ako, ayoko kasi nga, allergy ako.
Noon ang allergy ko sa likod at braso, ngayon di na. Parang nag-iba siya ang tinitira niya na ngayon soft tissues na, kaya nag-iingat ako. Yan, so ilagay na natin yung ating eggplant na binalatan. Binalatan ko yan siya guys kasi nga para walang balat, para ayan. Basta hindi ko naisipan ko lang siya balatan. So ilagay na natin yung talong. Ayan. Yan ang isa sa mga sahog sa ating munggo, talong, okra. Tsaka yung ating, lagyan natin ng magic sarap para ma-absorb na yung lasa dyan sa ating mga ingredients pag nailagay na siya. Kasi andyan na yan. So, salt, chicken, tsaka yung magic sarap. So, hindi na tayo maglalagay ng bechin. Yan na lang guys, yung magic sarap. Magic pampasarap ng ating lulutuing gulay. Ayan, binilihan ni Helen ang magic sarap sa pag day off niya sa Filipino supermarket sa Alasmar sa city. Kasi pag pumunta, ayan, takpan natin siya para pantay ang pagkaluto. Pag nagde-day off kasi kami, minsan namimili kami, pag may pera kami, namimili kami dun sa Filipino supermarket like Alasmar supermarket yan siya guys. May mga products dyan, mga Filipino products, and then beauty products, ganyan. Tapos yung mga doon, foods, gulay, yan, pang Pinoy. So, at saka sa Ambassador, yan. So, yan ang ukra natin yan. Ay, lang yan siya, hindi ko na yan siya pinutol. Yan, tinanggalan ko lang siya ng puno, and then ihalo natin dyan sa ating gulay. So, malalaki ang ukra. Hindi na hinati. Maigi yan, para may kagat-kagatin tayo. Ayan, so, nilagay natin okra, halo-haloin natin, and then after a minute ay tatakpan natin yan para pantay ang pagkaluto. Ayun. So, okra, talong nalagay na, and then ayan, ginisan natin yung munggo yan. So, hayaan natin siya kumulo-kulo, and then a few minutes ay tatakpan na natin yan. So, haluin natin muna. And then, tatakpan na natin pagkatapos niyan. So, yan lang guys. Na-experience namin dito. Ayan. Minsan, hindi namin namimiss sa mga Filipino foods kasi pwede kami magluto dito. Malayo naman kami magluto. Kung may mga kung may gusto kami bilhin, pwede kami bumili and then lutuin namin. So, minsan, yan, yung mga gulay na yan, pag nautusan ako na mamalengke, ang ginagawa ko ay kumukuha na ako ng gulay para sa amin. So, yan, gaya niyan, ang okra na yan, tas yung munggo, tas yung talong, yan, galing yan sa ng amo namin, galing yan, kasi pag namili ako, ayan, pag sa yan pambayad. Kasi kada semana dito na mamalingki ako, kaya ayan. Sa kailanganin nila, so bumibili rin ako ng gulay. So, tinakpan na natin para pantay ang pagkaluto niya. And then, yan. Hindi natin i-full na takip kasi baka pag kumulo-kulo ay umapaw. So, yung ating gulay for today ay hindi siya maraming sabaw. Sakto-sakto lang. Yan ang ulam namin ni Helen sa ngayong araw. So, patuloy siya kumulo-kulo guys. Tapos, yan. So, nalagyan na natin yan siya ng ng chicken cubes, ng magic sarap. So, tikman natin kung sakto ng timpla niya o kailangan pa ng salt or magdagdag pa ng salt. Yan. Tapos, lagay na natin yung ating alugbati. Dahan-dahan natin kasi medyo maliit yung kaldero. So, dahan-dahan natin siya unti. Huwag ibuhos lahat kasi baka mangalaglag. Ayan. So, ang alugbati dito, ang lalapad ng mga dahon niya. Kaya, ang ginagawa ko, pag pinuputol-putol ko siya. Ayan. So, dahan-dahan din natin siya siksik.
Kasi nga medyo maliit yung kaldero natin, hindi naman ganun kaliitan. Kaya lang ang gulay, mga dahon-dahon, sadyang ano talaga siya. Sadyang mukhang madami. Pero once na maluto na yan siya, bababa yan siya, unti na lang yan. Yan, sa dandahan natin ilalagay yung ating alugbati. Ayan. Pero bababa rin yan siya, guys. Tapos, pag bumaba yan, pag maluto yung alugbati natin, uunti na yan, di na yan siya karamihan. Ganyan talaga ang mga dahon-dahon. Once na hilaw pa, akala mo ay madami. Pero pag naluto na ay uunti na lang yan. Isang dakot na lang siya. Ganyan. Ganyan mga dahon-dahon. So, minsan madaya tayo, akala natin sobrang dami. Ayan pala, ay pag naluto siya, ay uunti lang yan siya. Pero dahil may munggo, may merong okra, at saka talong, ay madami na din yan para sa aming dalawa ni Helen. Ayan. So, patuloy siya kumulo-kulo. Mamaya unti ay bababa na yan. And then, maluto na yung ating alugbati. Ayan. So, yan ang ating luto for today. For today's video. Yan ay ginisang munggo na may talong, okra, tsaka alugbati. Yan ang ating menu for today. Tsaka guys, hindi tayo masyado nagkakarne or kahit manok nga kasi nakakasawa na. Mas pinipili po namin na kumain ng gulay kasi mas healthy pag kumain ng gulay. Lalo na katawan natin dapat natin ingatan guys. Kasi nga, ito lang, kagaya sa ating mga mahirapan umayaman, importante na ang ating kalusugan dahil ito lang ang kapital natin, magtrabaho, yan, para pantustos sa ating pamilya. Kaya dapat ingatan natin kasi once nagkakaedad tayo ay marami na tayong nararamdaman, yan. Pero ang pagkain ng munggo ay wag lagihan dahil okay lang siya 3-4 times a month kasi nga like sa mga tumatanda na ay hindi siya maganda pag lagi kasi nga nagigising ang ating mga joints dyan, mga arthritis, rheuma dyan. Kaya healthy rin siya pero wag lagihin. Yan, kasi pag sobra hindi maganda. Yan, sa mga bago sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and comment po. Yan. And para updated kayo sa next vlog ko, don't forget to hit the notification bell, choose all po. Para every time na meron akong recipe or video, ay notify po kayo. Yan. Mega love shout out to all. Thank you so much. Sa mga bago, huwag kalimutan po i-subscribe. Yan. Thank you so much guys. Sana nagustuhan nyo ang aking recipe yan. Mga affordable lang, pang mahirap.